Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. So, may mensahe si Governor Gwen Garcia, kasi governor pa siya, kasi bababa siya sa pwesto ngayong June 30. So, governor pa si Gwen Garcia ng Cebu Province, mga kabibig. May mensahe siya para sa bagong governor ng Cebu na si Pamela or Pam Baricuatro. Sabi ng ilang mga netizen, may halong bitterness pa rin ang mensahe ni Gwen para kay Pambari 4. Parang hindi pa rin tanggap ni Gwen Garcia na natalo siya kay Pambari 4. At meron pa siyang quote na kanyang I think para kay Pambari 4 yon na talagang sinabi pa ni Gwen na yung mga taong insecure sa kanya. Naku po, anong nangyari kay Gwen? Para yatang gusto pa rin niyang humawak sa posisyon bilang governor ng Cebu. Well, in fact, hindi na talaga siya binoto. Marami na mga tao na hindi na nakakaintindi at hindi na siya naintindihan sa kanyang pamamalakad sa Cebu Province. Paano yan, Gwen? May bago ng governor ng Cebu pero ikaw hindi ka pa rin nagka-move on, mga kabibig. Grabe, as in hindi ko mawari na may ganitong klaseng politiko na parang kapituko pa rin sa kanyang posisyon. Sabi niya hanggang June 30, 11:59 siya pa rin daw ang gobernador ng Cebu. Nako, Gwen Garcia, anong nangyari sa iyo, te? Bakit puro ampalaya na lang ba ang breakfast, lunch at dinner mo? Nako, hindi talaga umulagwa ang 20 pesos na bigas sa Cebu, no? Kaya natalo si Gwen Garcia laban kay Pambari 4, mga kabibig. So heto, panoorin natin ang mensahe ni Gwen Garcia. I think para ito kay Pambari 4, mga kabibig. Kasi pinariringgan talaga niya at i-interpret natin, mga kabibig, ha, itong mensahe ni Gwen Bari 4 para kay Pambari 4, mga kabibig. So, heto, mga kabibig, panoorin natin ulit. Okay. Just hope that the Cebuanos will realize how weird, Weird? how strange, Strange? and how abusive. Yeah. Weird, strange, and abusive. Anong weird? Weirdo? Wiwirduhan ang mga Cebuano? Parang nagtataka ba ang mga Cebuano? At ano sinasabi? Gwen, ano ba naman yan? Those responsible for the chain of events Huh? that have happened in the lead up to the elections and thereafter. Hala, so anong ibig mo sabihin, Gwen? Dinaya ka? Hala ka. Hala, may pakiramdam ako ba na baka pakiramdam ko lang to, kabibiga, baka nasa isip ni Gwen na dinaya ako. Kasi weird, strange ang mga nangyayari daw. Na pati mga Cebuano naguguluhan kung bakit siya natalo. Ganon ba, Gwen Garcia? Hala ka. We will talk about the elections and its results at another time. Suffice it to say, wa mo mahibong na human naman unta na anaman untay giproklamar siya, pero padayon gihapon o daot na ko, padayon o pamutang o mga false information. Hindi ba kayo nagtataka, Tagalog ko ha, hindi ba kayo nagtataka na na-proclaim na siya na governor, pero hindi pa rin siya naka-move on sa akin, marami pa rin mga paninira hinggil sa akin, marami pa yung posting hinggil sa akin. I believe na taken down na gali itong page niya kay false information. It's true na yung page ni Pambari 4 ay na-taking down ng Facebook, pero umapila na po si Pambari 4. So, this message is all about for Pambari 4. You start to think, ngano kaha? Di ba kaha kay sila mismo nasayod? Nga daghan karon ang nangutana. Nganong nahitabo mantong resultahan?
baka hindi ba sila nagtataka kung bakit maraming tao ang nagtatanong kung bakit ganun ang resulta? Ha? Daghan nga wa makaila. Naglibog hangtod karon. Maraming hindi kilala si Pambari 4 na until now ay naguguluhan kung bakit siya nanalong governor. Kung nganong mauman to ang resulta. Ug di pa kaha nga padayunon ko nila og guba kay aron ma-justify ug mutuo ang tao sa usa na karon hangtod karon sila mismo ang insecure. Or baka gusto pa rin nilang ipaniwala ang mga tao na ako yung mali, ako yung masama to justify na na talagang natalo ako, na may ganito akong mga events na hindi maganda, na until now ginagawa pa daw ni Pambari 4. Kaayo. Just asking. He's just asking about And ay maginapirming kung sila hapon mo undang kami sad we are always factual and kung mulihok sad mi abangan ang susunod na kabanata. Well, kung gano'n naman ang gagawin nila, kami, nagtatrabaho naman kami and we're working at giving facts, factual, and abangan ang susunod na kabanata. Finally, this is a message to you and you know who you are. I think it's for Bambari ko to talaga to kabibig. Bitter na bitter pa rin si Governor Gwen Garcia. Pero maybe because may mga rason din siya. Maybe kasi sinabi na banggit na niya na maraming nagtataka, maraming nag-question na hindi nga kilala si Pambari 4 pero nanalo. So maybe entitled din si Governor Gwen Garcia sa kanyang emosyon, sa kanyang statement para kay Pambari 4. Huwag natin baliwalain din ang kanyang emosyon. There is a quote. Ito na yung quote, kabibig. I was looking for a quote about a quote that would best fit you. Ooh. And this is the quote. Nothing destroys one's respect Ooh. in the hearts of others than greed. I had so much respect for you, Ooh. but your unfathomable and insatiable Grabe. Hala. has destroyed that respect. Oh my goodness. Apan kanunay mga pinalangga na kung mga subuan nun kamo. Mga tingog, mga kabus. O sa atong mga giagian na tayo kamo na ang provincial government andam kanunay mga one crisis after another. Hangtod sa Hunyo 30. Kayo mga Cebuano, alam nyo naman na kung ano ang pinagdaanan natin na lahat-lahat crisis sa Cebu. Sinasabi ni Gwen na palaging nandito ako, palaging nandito ang provincial government na tumutulong sa inyo. Alas 11:59. Nandito kami hanggang June 30, 11:59. I think 11:59 PM, I think so. Tak na. Magpadayon sama sa inyo nakitaan. Kining inyong gipili nga gobernadora. Daling una, ang gobernadora o naka-alagad, mualagad, hangtod sa iyang ika-5 na termino. Oh. Ito pa rin ang inyong governor, yung unang governor for the fifth times na
inihalal nyo na nandito para sa inyo, aalagad para sa inyo, magbibigay ng alagad, in Bisaya, magbibigay ng, I forgot the word. Ang hirap kasi ng Bisaya eh. Magsiservisyo hanggang sa pinakahuling oras para sa inyo. O labing una usab na nahatagan ninyo o kapin 1.4 milyones na putos. Kamo nga nagtanaw kanako karon sayod ko na mao ang mga pangutana sa inyong Kayong nakapanood sa video ko, kayong nakapanood sa live na video nito, same sentiments din tayo. You're asking about anong nangyari. kasing-kasing nganong kini ang resulta. Ganun ang resulta. Well, kailaman mo na. Well, alam niyo na kung sino ako. I will always be here for you. Nandito lang Mga ako pinalangga para sa inyo. o Mga minahal kong ana kanunay sa akong kasing-kasing palay kayo nasa puso ko. mga subuan. Mga Maraming sinuha. salamat. Maraming salamat. So yun kabibig ang sabihin natin official statement ni Governor Gwen Garcia at narinig na natin ang laman ng kayang statement. Yun ay merong statement para kay Pambari 4, yung paririnig niya kay Pambari 4 at statement niya para sa minamahal niyang Cebuano. Naramdaman ko rin yung puso ni Governor Gwen Garcia na for fifth term, pang-limang term na niya ito last term na to. Naramdaman ko din yung kayang serbisyo mga kabibig, yung pagmamahal niya sa mga Cebuano. And that's why she keeps on asking what happened. Anong nangyari? Oh, nakalaban ko yung isang taong hindi kilala, maraming hindi nakakilala sa kanya, pero bakit ako natalo? Anong nangyari? Yun palagi ang nasa isip ni Governor Gwen Garcia. Sabihin ba natin bitter siya? Yes, possibly bitter siya kasi may mga questions sa kanyang isip na hindi pa rin niya masasagot. Hindi lang si Governor Gwen Garcia may questions about the thing, kundi may mga iba ding supporters si Governor Gwen Garcia that keeps on asking what went wrong, mga kabibig. Pero hindi natin makokontrol ang panahon. Hindi natin tawag dito, maipagkakaila na natalo si Governor Gwen Garcia at marami ding mga rason kung bakit natalo si Governor Gwen Garcia. Sabi ng iba, una dito yung kay BBM. Una dito, ang pangalawa yung Duterte effect. Grabe daw yun. Yung pagsama ni Pambari 4 kay Pangulong Duterte or yung pagsalita ni Pangulong Duterte para kay Pambari 4, yun malaki daw yung epekto yun mga kabibig kasi alam natin na ang Cebu is Duterte province, country sabi pa ng nila probinsya, 'di ba? Duterte's legacy is always there daw mga kabibig. Kaya nung iniwan daw di umano ni Governor Gwen Garcia si Duterte, parang nasaktan ang mga Cebuano. Parang iniwan din sila ni Gwen Garcia. So yun ang pakiramdam ng mga Cebuano mga kabibig. Eto kabibig ha, meron akong video dito na si Dean Chase, isang vlogger na taga-Amerika yata ito, at binigyan niya ng reaction ang statement ni Governor Gwen Garcia. So let's watch and then give opinion. Suffice it to say, wa mo mahibong na humanaman ang ka na anawan untay giproklamar siya, pero padayon gihapon o daot na ko, padayon o pamutang o mga false information. I believe na taken daw magali tong page niya kay false information. You start to think, ngano kaha? Di ba kaha kay sila mismo nasayop. Nga daghan karon ang nangutana. Nganong nahitabo man tong resulta. Daghan nga wa makaila. Naglibog hangtod karon kung nganong maumanto ang resulta. Oo, pagtindaghan ng hibong.
multiple personality disorder biya ka. Oo. Ikaw rin yun na, day. Wala yung hibong but you. Ikaw rin yun. 1 million kapin voted against you, Gwendolyn Wakpak Garcia. What are you talking about? You are so out of touch with reality. Grabe. Inani ni siya basta kuan dugay na gani ka sa power, no? Kanang it gets into your head and you think that people still love you. Gwendolyn Wakpak Garcia, nobody cares about your issues. Talk about the future of the Cebuanos. Talk about the future of the Cebuanos. We don't give a fuck about you. What the bitch? What are you talking about? Hala. You are so out of touch with reality. My God. Nagtukag wala sa kukibaw katong tinuod nga issue ninyo ni Lisa Tanas? Hala. Ha? May issue? Itong pakihitabo diri sa LA? That was not just a gathering. That was a business partnership, an alliance with Lisa Tanas. Kung Hala. ito nagpagawas kang 800 million, di ba? Ako di ginunta nila ako ipagawas pang information do. Ako ginunta ni Ian Manam. Pero you're forcing me to do it. Grabe. Hala, may business thingy si Governor Gwen Garcia at si Lisa Tanas. Hala, this is intriguing, ha? Guys, in the following days, I will explain everything. This is basically the Hollywood treatment that they've been talking about in Malacanang. Oh. Hollywood treatment. PDD style. Mga luod ninyo, oy, mga luod kong tanan. And for your information, Governor Pamela Baricuato's page was not taken down because of false information. It's because of this. Oh, ano to? Impersonation pala ang rason, kabibig, kung bakit na taken down. Oh. Oh, so may dalawang governor. Impersonation pala. Oh, hindi pala it's false statements or posting. Hindi pala, kabibig. It's all about impersonation. Ito yung nangyari din kay kay Franz Castro ba? Oo, parang katulad din na nangyari kay Pam Baricuato. Pero nag-appeal naman si Franz Castro, so okay na ang Facebook fan page ni Franz Castro. Ngayon, sana after nag-appeal si Governor Pam Baricuato ay maging okay na rin. Gimas report ninyo. Oh, mass reporting. Mass reporting ang nangyari. Oh. Impersonation, not false information. Ikaw ang false information. Hala. 6 billion in assets. Sa mga kagaran ng bounce, sa mga kagaran ng cheque, sa mga mayor. Oh. Bagaan lang dinimog na ang Gwen, oy. Bouncing check? Baga ikag daong. Hala. Nimal. Oh my God. Ang daming mga revelation ni Dean Chase, ha? Uy, ano to? So, maghihintay tayo sa marami pang ibubulgar ni Dean Chase tungkol sa kabalastugan daw ni Governor Gwen Garcia. And I hope Governor Gwen Garcia will answer all of these allegations. Kasi mahirap naman pag aalis ka sa posisyon mo tapos merong mga allegations ganito. So makabibig, yun lang muna ang ating Litas Libak-Libak for today. So sana in the coming days, meron tayong kukuhang updates hinggil sa issue na ito. Again, hindi po false information kung bakit na tawag dito sa Facebook ni Pam Baricuato, kundi impersonation. So it means maraming nag-report, mass reporting sa sa page ni Pam Baricuato. So maghintay tayo ng update kung retrieve ba ni Governor Pam Baricuato ang kanyang Facebook fan page. So yun na po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.